maririnig? Isa pa. Marcos, sumuko ka na! Ngayon na! Isa pa. Marcos resign! Aristuhin! Ikulong sa selda 13! Bilang presidente, ang tawag po dyan ay respondeat superior. Command responsibility po ang tawag dyan. Kaya hindi pwede na si Marcos ay maglaro ng inosente. He is not innocent. Marcos is the chief architect of the monumental restoration of plunder and corruption in government. Yan po ang kanyang pananagutan. The authority of the president extends to Martin Romualdez and to Saldico. Kaya naging posible po ang pagnanakaw. Ang tawag dyan ay conspiracy. Si Marcos ang chief architect ng conspiracy na ito. Si Martin ang kanyang co-conspirator. Si Saldico, bodeguero, bankero, at executor. Ibig sabihin po, mali si Ping Lacson. Hindi ko walang affidavit na pinirmahan si Saldico ay hindi na siya kapanipaniwala. The most credible witness to a crime is the criminal himself. Yan po ang kategorya ni Saldico. Ang kanyang knowledge of the execution of crimes being perpetrated by Marcos is undeniable. Kahit wala ang affidavit ni Saldico, hindi makasusubalian na ang kanyang testimonya na kabatay sa kanyang direktang kaalaman at direktang partisipasyon sa krimen. Yan po ang tinatawag na affirmative declaration of testimony. Tinatanggap po yan sa korte. Dahil walang affidavit, direct testimony po yun na si Marcos ang mastermind. There can be no crime without a mastermind. Kaya mali ang sinasabi ni Senator Lacson na sobrang sipsip kay Marcos ngayon. Ang sinasabi niya, as long as walang affidavit na pinirmahan si Saldico, yan daw ay walang probative value. Pa-English ka pa. Ang ibig niya sabihin, walang pakinabang, walang bigat ang salaysay ni Saldico. Ang tanong kay Lacson, bakit? Miyembro ka ba ng sindikato ni Marcos? Yes! Si Saldico, miyembro ng sindikato ni Marcos at Romualdez. Money speaks! Dapat mas mapananiwalaan at mas mapapakinggan na may punto ang mismong sangkot sa krimen. Di po ba? Kaya mali po ang panawagan na walang pananagutan. Mayroong dapat managot at ang mananagot si Marcos. Kaya nga dapat ang panawagan ng taong bayan kay Marcos ay ganito: Marcos, sumuko ka na! Hindi maririnig. Isa pa. Marcos, sumuko ka na! Ngayon na! Isa pa. Marcos resign! Aristuhin! Ikulong sa selda 13! Marcos resign! Aristuhin! Ikulong sa selda 13! Marcos resign! Aristuhin! Ikulong sa selda 13! Ang anumang involvement ni Lisa Araneta Marcos, ni Martin Araneta alias Mike Alpha at sino pa man na mga involved sa sindikato ni Marcos, lahat ng ito mawawala kung mawawala din si Marcos bilang presidente. Malinaw po yun. Yan ang panawagan ng taong bayan. Hindi pwede na ang pananagutan ay abstrakto. Ang accountability must have a concrete goal. It cannot be abstract. Anong uri ng panawagang pananagutan pero ayaw niyong tumbukin na si Marcos ang mastermind? Malinaw po yun. Hindi pwede na ang krimen ay walang mastermind.
Yan ang ibig nating sabihin. Kaya, samahan niyo si Ka-Eric sa panawagan ng bayan. Marcos, sumuko ka na! Di ba narinig? Tumihan, samahan niyo si Ka-Eric. Marcos, sumuko ka na! Marcos, sumuko ka na! Ngayon na! Marcos, resign! Aristuhin! Ikulong sa Selda 13! Marcos, resign! Aristuhin! Ikulong sa Selda 13! Marcos, resign! Aristuhin! Ikulong sa Selda 13! Ayun, mga alas 2 po, mas marami ang darating sapagkat tayo ay magiging 3,000 kasama ang 4,000 na pulis, magiging 7,000 tayo. Pinilang pati yung pulis. Kasama natin ang mga pulis, audience natin yan. Sila ngayon ay kasama ng mamamayan. Kaya ang panawagan ng tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban. Ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban. Ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban. Ayos. So, sa gusto pa magsalita, lumapit po kayo dito kay Ka-Eric. Pwede kayo magsalita, huwag lang magmura. Ang announcer magmura si Tico. Tayo po ay hindi magmumura. Halika, nanay. Dali, nanay. Boses ng kababaihan at isang nanay na Pilipino na gustong magpahiwatig ng kanyang saloobin. Sige, nay, dito ka. Ito na yung ating audience. Dito ka mainit po. Like lang, 447. Grabe na yan. Ako yung nanood dyan kanina.